Isipin mo, paano kung isang araw magising ka na ikaw na lang ang natitirang tao sa buong syudad nyo? Walang traffic, walang maingay na kapitbahay, pero ang kapalit bawat sulok ng dilim, may gustong kumain sa'yo. Welcome sa New York City, taong 2012. Pero hindi ito ang New York na kilala natin. Ito ay isa ng ghost town. Ang tanging kasama na lang ng natitirang tao rito ay ang kalikasan na unti-unti nang binabawi ang lungsod. Dito natin makikilala si Robert Neville, isang military virologist, kasama ang kanyang napakatapat at napakagandang German Shepherd na si Sam. Si Neville ang huling lalaking nakatayo sa New York o baka sa buong mundo. Habang nagpapatakbo siya ng kotse, nangangaso sila ni Sam ng usa sa gitna ng lungsod. Pero hindi lang sila ang mga ngaso rito. Dahil bago naging ganito ang mundo, may isang malaking pagkakamali ang naganap. 3 taon ang nakalipas, noong 2009, isang doktor ang nag-imbento ng cure para sa cancer gamit ang isang binagong virus. Akala ng lahat milagro na. Pero imbis na maging tagapagligtas, ang virus na ito ay nag-mutate. Naging Crippin virus, o 79% ng populasyon sa mundo ang namatay, at ang natitirang porsyento. Hindi sila sinwerte. Naging mga agresibo, takot sa araw, at mukhang bampirang nilalang sila na tinatawag na Darkseekers. 1% naman ng tao ang may natural immunity, at isa na doon si Neville. Ang buhay ni Neville ay umiikot sa isang mahigpit na routine. Sa gabi, ang New York ay pagmamay-ari ng mga Darkseekers. Kaya bago lumubog ang araw, dapat nasa loob na siya ng kanyang tinitirhang bahay na parang kuta. Nilalagyan niya ng mabibigat na harang ang mga bintana at pinto. At habang naririnig niya ang mga nakakapanghilakbot na sigaw sa labas, natutulog siya sa bathtub kasama si Sam, hawak ang kanyang baril. Ito ang gabi-gabi niyang bangungot. Pero pagdating ng umaga, ligtas na ulit. Dahil ang mga Darkseekers ay may matinding ultraviolet, sensitivity, nasusunog sila sa sikat ng araw. Kaya sa umaga, sinusubukan ni Neville na mamuhay ng normal. Pumupunta siya sa local video store para manghiram ng At para hindi siya mabaliw sa sobrang kalungkutan, nilagyan niya ng mga manikin ang tindahan at kinakausap ang mga ito na parang totoong tao. Grabe ang lungkot, di ba? Ang tanging nagpapanatili sa katinuan niya ay si Sam. Araw-araw din siyang pumupunta sa isang abandonadong daungan para mag-broadcast sa radio. Umaasa siya na may iba pang survivors na makakarinig sa kanya. And my name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day midday, when the sun is highest in the area. If you are out there, please. You are not alone. Pero hindi lang basta nagpapakasarap o nagtatago si Neville. Bilang isang scientist, may obligasyon siya. Sa kanyang underground lab, gumagawa siya ng iba't ibang bersyon ng lunas gamit ang sarili niyang dugo. Sinusubukan niya ito sa mga nahawaang daga, at sa wakas, may isang formula na nagpakita ng magandang resulta. Kaya lang, kailangan niya itong subukan sa aktwal na Darkseeker. Pumunta si Neville sa isang madilim na gusali kung saan nagtatago ang mga nilalang na ito. Gumawa siya ng bitag gamit ang sarili niyang dugo. Isang babaeng Darkseeker ang pumasok sa bitag at nahuli niya. Pero bago niya ito madala, isang lalaking Darkseeker, na mukhang pinuno ng grupo, ang lumabas at sumigaw sa galit, kahit na nasusunog na siya ng kaunting sikat ng araw. Tandaan niyo ang lalaking ito dahil may emosyon at talino siya na hindi inaasahan ni Neville. Sa kanyang lab, sinubukan ni Neville ang bagong serum sa babaeng Darkseeker. Sa una, nagwawala ito at halos mamatay, kaya kailangan niya itong pakalmahin. Nabigo na naman ang eksperimento pero hindi siya sumuko. Kinabukasan, habang nag-ikot si Neville, may napansin siyang kakaiba. Ang manikin na si Fred, na madalas niyang kausapin sa video store, biglang nasa gitna ng kalsada malapit sa Grand Central Station. Dito makikita natin na unti-unti nang nasisira ang isip ni Neville sa stress. Kinausap niya si Fred, tinatanong kung totoong gumalaw ito. Dahil sa takot at paranoid, binaril niya ang manikin. Pero nung lumapit siya doon niya na-realize na nahulog siya sa isang bitag. Eksakto sa ginawa niyang bitag noon, binaligtad din siya at isinabit sa air gamit ang isang wire trap. At sino ang may gawa? Ang alpha male na Darkseeker. Sa kasamaang palad, nawalan ng malay si Neville sa pagbagsak. Nang magising siya, huli na ang lahat, papalubog na ang araw. Habang nakabitin, sinubukan niyang magpalaya gamit ang kutsilyo, pero nang bumagsak siya, natusok ang sarili niyang binti.
Hindi siya makalakad ng maayos. Sa mismong sandaling yon, pinakawalan ng Alpha Darkseeker ang 3 agresibong aso na nahawahan din ng virus. Dito na magaganap ang isa sa pinakamalungkot na eksena sa kasaysayan ng pelikula. Inatake sila ng mga asong halimaw. Kahit sugatan, lumaban si Neville, pero mas matindi ang ginawa ni Sam, hinarangan niya ang mga halimaw para protektahan ang kanyang amo. Napatay nila ang mga aso, pero si Sam may mga kagat na. At alam natin ang ibig sabihin niyan, ang mga aso ay hindi immune sa virus. Dinala ni Neville si Sam sa lab at agad na sinubukan ang kanyang experimental cure. Habang naghihintay, niyakap niya ang aso at kinantahan ng "Three Little Birds" ni Bob Marley para pakalmahin ito. Pero ilang sandali lang, naramdaman niya ang panginginig ni Sam. Nagbago ang mga mata nito, lumabas ang mga pangil at tinangka siyang kagatin. Walang pagpipilian si Robert Neville. Umiiyak, dinurog ng sakit ang puso, kinailangan niyang sakalin at patayin ang tanging pamilya at kaibigan na natitira sa kanya. Dahil sa pagkamatay ni Sam, nawalan na ng rason para mabuhay si Neville. Napuno siya ng galit at lungkot. Kaya nung gabing yon, lumabas siya para mag-suicide mission. Sumugod siya sa teritoryo ng mga Darkseeker gamit ang kanyang sasakyan, binabangga at pinagbabaril ang lahat ng makita niya. Pero dinaluhong siya ng napakaraming halimaw at binaligtad ang kanyang kotse. Habang papatay na siya ng Alpha Male, biglang may sumiklab na napakalakas na liwanag. Isang babae na may dalang sulo at mga V-light ang sumagip sa kanya. Kinabukasan, nagising si Neville sa kanyang bahay. Nagtataka siya kung panaginip lang ba ang lahat, pero doon niya nakilala ang totoong tao, si Anna at ang batang kasama nito na si Ethan. Narinig ni Anna ang radio broadcast ni Neville, kaya siya pumunta sa New York. Sinabi ni Anna na galing sila sa Red Cross ship at papunta sila sa isang survivors camp sa Vermont kung saan may komunidad ng mga taong ligtas. Pero si Neville hindi naniniwala. Sabi niya, patay na ang lahat at walang ligtas na lugar. Galit at depressed pa rin siya sa nangyari kay Sam at pinagpilitan niyang ang mundong ito ay impyerno na. Pero walang oras para mag-away dahil nagkamali si Anna. Noong sinagip niya si Neville kagabi, hindi niya namalayan na sinundan pala sila ng mga Darkseeker hanggang sa bahay. At ngayon, nag-umpisa na ang malawakang pag-atake. Nawasak ang mga harang na bakal. Sunod-sunod na pumasok ang mga Darkseeker. Ginamit ni Neville ang mga bomba sa labas ng bahay, pero sa sobrang dami ng kalaban, napilitan silang umurong pababa sa kanyang underground laboratory. Pumasok sila sa loob ng isang glass isolation room. Sa labas ng salamin, dumating ang Alpha Male at sinisimulang banggain ang matibay na salamin gamit ang sariling katawan. Unti-unting nagkakaroon ng lamat ang glass na parang hugis pakpak ng paru-paro. Sa sandaling yon, tumingin si Neville sa babaeng Darkseeker na kanyang ineksperimentuhan. Napansin niya na bumababa ang lagnat nito at unti-unting bumabalik ang normal nitong anyo. Gumana ang lunas. May pag-asa pa ang sangkatauhan. Na-realize ni Neville kung ano ang dapat niyang gawin. Kumuha siya ng sample ng dugo ng babaeng may lunas at ibinigay ito kay Anna. Pinapasok niya si Anna at Ethan sa isang maliit na lagusan sa pader na ligtas at hindi mapapasok ng mga halimaw. Humarap si Neville sa salamin na konti na lang ay mababasag na. Tumingin siya sa larawan ng kanyang asawa at anak na namatay noong unang araw ng outbreak. Handa na siya. Nang sa wakas ay mabasag ang salamin, sumugod si Neville sa mga Darkseeker hawak ang isang granada na tinanggalan ng pin. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang tumapos sa laboratorio, kasama si Neville at ang mga halimaw. Kinaumagahan, nakalabas sina Anna at Ethan. Naglakbay sila patungong Vermont at doon, natagpuan niya nila ang Survivors Camp, isang komunidad na may pag-asa at buhay. Ibinigay ni Anna ang lunas na ginawa ni Neville sa mga doktor doon. Namatay si Robert Neville para protektahan ang lunas na magbabalik sa normal na mundo. Ang kanyang sakripisyo ang naging tulay para mabuhay muli ang sangkatauhan. Sa kanyang pagkawala, iniwan niya ang isang kwento ng katapangan. Dahil sa dulo ng mundo, napatunayan niya na hindi siya basta survivor lang, siya ay naging isang alamat. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan niyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.